Abangan ang special shoutout pagkatapos ng horoscope segment. Lahat tayo ay gustong malaman ng ating hinaharap at kapalaran. Ano nga ba ang nakaguhit sa aking kapalaran para sa taong 2026? Suswertihin ba ako sa negosyo? Magkakasakit ba ako? Makakapag-abroad kaya ako? Mahahanap ko na ba si The One? Ako nga pala si Mr. Y at samahan niyo akong muling tuklasin ang inyong mga kapalaran para sa taong 2026. Horoscope, pag-ibig, kalusugan, datung at karera. Aries. Ngayong taong 2026, ang galaw ng mga planeta ay magtuturo sa iyo kung papaano magsimula muli ng may direksyon. Sa unang bahagi ng taon, mararamdaman mo na parang binibigyan ka ng bagong papel. Maaaring leadership role o proyektong magpapakita ng tapang mo. Pero hindi ito basta-basta goal lang. Kinakailangan mong mag-strategize. Sa kalagitnaan naman ng taon, habang lumalawak ang impluwensya ng Jupiter, mas maraming pinto ang magbubukas. Magagamit mo ang natural mong confidence at drive upang makaangat. Pero sa huling bahagi ng taon, dapat matutunan mong mag-delegate. Hindi mo kailangang ikaw lagi ang bida. Minsan, kailangan mo rin ng pahinga at teamwork para magtagumpay. Pagdating naman sa usaping pera, ito ang taon ng financial maturity. Hindi lang ito tungkol sa bilis ng kita, kundi sa disiplina rin. Sa simula ng taon, bantayan ang gastos mo, lalo na sa mga impulsive buys. Sa kalagitnaan ng taon, may darating na oportunidad para kumita sa passion project o creative work. Pero kung hindi mo ito susundan ng tamang plano, mabilis ding mawawala ito. Sa huling bahagi ng taon, mapapansin mong mas gusto mong mag-invest kaysa gumastos. Ibig sabihin, nagiging mas matalino ka sa pera at isang malaking level up ito sa iyo. Sa usaping pag-ibig naman, mas lalalim ang inyong relasyon ngayong taong 2026 kung pareho kayong willing magbago. Hindi mo na kailangang patunayan palagi na ikaw ang tama. Minsan, mas nakakaakit ang taong marunong makinig. Kung dati ay puro adrenaline ang relasyon ninyo, ngayon ay mas magiging tungkol ito sa emotional maturity at shared vision. Para sa mga singles naman, panahon ito ng exciting encounters. May makikilala kang taong magpapaalala kung gaano kasarap magmahal na walang takot. Pero tandaan, huwag puro spark. Alamin din kung may consistency. Sa kalagitnaan ng taon, posible ang meaningful connections na magsisimula sa simpleng pag-uusap. Sa huling buwan naman ng taon na ito, kung mananatili siya, maaaring ito ang simula ng isang totoong relasyon. Pagdating naman sa iyong kalusugan, Aries, ang katawan mo ay parang kotse na palaging tumatakbo. Kailangan mo ng maintenance. Sa unang buwan, bigyang pansin ang tulog at diet. Huwag puro kape at adrenaline. Sa kalagitnaan naman, pwedeng ma-overwhelm ka sa work, kaya kailangan mo ng balanse. Sa huling bahagi ng taon, makakaramdam ka ng pagod kung hindi ka maglalagay ng me time. Sa simpleng lakad o exercise tuwing weekend ay makakatulong ito para mapanatili mo ang iyong enerhiya. Aries, 2026 is your year to lead with purpose, not just passion. Nasanay ka na ikaw ang nauuna. Pero ngayong taon, kailangan mo ring matutong huminto at mag-isip bago kumilos. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang mabilis na simula, kundi matatag na pagtatapos. Kaya gamitin mo ang apoy hindi lang para sumunog, kundi para magbigay liwanag sa iyong sarili at sa mga taong kasama mo sa laban. Your lucky numbers for this year is number 2, 9, 17, and 26. Lucky color, red. Taurus, ikaw ang simbolo ng stability at tiyaga. Pero ngayong taong 2026, susubukin ng mga planeta kung hanggang saan ka handang magbago. Sa unang bahagi ng taong ito, maaaring may bagong sistema o leader na magbabago ng routine mo. Huwag mo agad tutulan. Ito ang pagkakataon mong ipakita na kaya mong mag-adapt. Sa kalagitnaan naman ng taon, makakaramdam ka ng progress. Maaaring may project na magbibigay ng recognition o dagdag na income. Sa huling bahagi ng taon, habang mas nagiging steady ang karera mo, kailangan mong pag-isipan kung saan mo gustong dalhin ang long-term path mo, sa comfort zone ba o expansion. Pagdating naman sa usaping pera, ang pera mo ngayong taon ay medyo roller coaster. Pero sa dulo, ikaw pa rin ang panalo.
Sa simula, may gastos na hindi inaasahan, pero kaya mong bawiin basta kontrolado mo lang ang iyong budget. Sa gitna ng taon, may oportunidad para sa long-term investments o property. Pag-aralan mo ito ng mabuti. Sa huling bahagi ng taon, kung naging consistent ka, may reward ka, financial peace of mind, at tandaan na hindi ito instant success, kundi bunga ng iyong disiplina. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, mas magiging grounded ang relasyon ninyo ngayong taong ito. Mas mapag-uusapan ninyo ang future, pera, bahay at stability. Magandang panahon din ito para palalimin pa ang tiwala at intimacy. Pero bantayan mo ang tendency mong maging possessive. Lagi mong tatandaan na hindi mo pag-aari ang taong mahal mo, kundi kasama mo siya sa iyong buhay. Para naman sa mga single Taurus, ngayong taon may makikilala kang taong kalmado, matino at maaasahan. Eksaktong gusto mo. Pero, huwag mo agad i-judge agad sa unang tingin. Minsan, ang best connections ay dumarating ng dahan-dahan. Sa huling bahagi ng taon, kung naging matatag ang inyong trust, pwedeng mauwi ito sa seryosong commitment. Pagdating naman sa iyong kalusugan kaibigan, bilang earth sign, madali kang kapitan ng stress sa katawan. Bantayan ang digestive system at likod mo. Sa kalagitnaan ng taon, baka makaramdam ka ng pagod ng paulit-ulit na routine, kaya subukan mong maglakbay o mag-relax. Sa huling buwan ng taong ito, magandang panahon para mag-reset. Healthy diet at stretching habits, makakatulong ito para mas maging magaan pa ang iyong pakiramdam. Ang taong 2026 ay nagtuturo sa iyo ng balanse sa pagitan ng comfort at growth. Likas kang maingat, pero minsan ang sobrang paghawak sa nakasanayan ay nagiging dahilan ng pagka-stagnant. Ang mundo ay patuloy na umiikot, at kung handa kang umayon, mas lalo kang uunlad. Huwag kang matakot sa pagbabago kung alam mong may direksyon. Stability isn't about staying still. It's about standing strong kahit may pagbabago sa iyong paligid. Pera, pag-ibig o karera, lahat yan ay magiging maayos kung marunong kang magtiwala sa proseso at hindi puro kontrol. Your lucky numbers for this year is number 4, 11, 19, and 32. Lucky color, olive green. Gemini, 2026 is the year where your adaptability will shine. Sa unang bahagi ng taon, maraming pagbabago sa iyong trabaho o environment. Maaaring bagong boss, bagong sistema, bagong role. Dahil likas kang mabilis mag-adjust, ikaw ang isa sa mga unang makaka-cope up nito. Pero kailangan mong bantayan ang focus mo. Masyado kang maraming gustong gawin, kaya minsan wala kang natatapos. Sa kalagitnaan naman ng taon, may mga oportunidad sa komunikasyon, writing, marketing at teaching. Gamitin mo ang iyong natural charm at galing sa salita para mapansin. Sa huling bahagi ng taon naman, may mga posibilidad ng promosyon o pagbabago ng direksyon sa iyong karera. Ito ay maaaring offer sa ibang lugar o bagong business venture. Piliin mo ang daan na magbibigay sa iyo ng sense of purpose, hindi lang excitement. Pagdating naman sa iyong pinansyal, ang pera mo ngayong taon ay parang hangin, mabilis dumating pero mabilis din mawawala kung hindi mo kontrolado. Sa unang bahagi ng taon, bantayan ang impulse spending mo dahil ito sa iyong ugaling gusto mo ng laging may bago. Sa kalagitnaan naman ng taon, may tsansa kang kumita sa freelancing o side hustle. Pero kailangan mong ayusin ang management dahil maaaring dumami ang clients o projects mo. Sa huling bahagi ng taon naman, kung marunong kang mag-save at mag-invest, magbubunga ito. Pakatandaan na hindi mo kailangang alam lahat. Humingi ka rin ng payo sa mga experts kapag kailangan. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, Gemini, alam mong likas kang curious at minsan ito ang nagiging dahilan ng misunderstanding sa inyong relasyon. Ngayong taong 2026, subukan mong bigyan ng oras ang pakikinig, hindi lang kwento. Ang partner mo ay gusto ng stability kaya kailangan niyang maramdaman na seryoso ka. Magandang panahon ito para mag-travel together o gumawa ng mga bagong activity na magpapalalim sa inyong connection. Para sa mga single Gemini naman, ikaw ang isa sa mga pinakamagnetic ngayong taon. May mga taong maaakit sa iyong witty at light-hearted mong personalidad. Pero kung gusto mo ng seryosong relasyon, hanapin mo yung taong kayang sumabay sa bilis ng isip mo at kayang mag-handle ng totoo mong ugali. Sa kalagitnaan ng taon, may maaaring special connection na magsisimula bilang kaibigan.
Sa huling bahagi ng taon, kung ito'y magpapatuloy, mai-evolve ito sa tunay na partnership. Sa usaping kalusugan naman, ang kalusugan mo ay madalas naaapektuhan ng stress at kakulangan ng tulog. Sa unang bahagi ng taon, siguraduhin mong may schedule ka para magpahinga. Sa kalagitnaan naman ng taon, dahil sa dami ng gawain, baka ma-overwork ka. Kung kaya kailangan mong bantayan ang iyong respiratory at nervous system, magandang mag-detox sa gadgets paminsan-minsan. Sa huling bahagi naman, kapag natutunan mong ibalanse ang iyong isipan at katawan, mas magiging maayos ang enerhiya mo. Gemini, ngayong taon you need to speak with purpose and move with clarity. Marami kang gustong gawin, pero hindi mo kailangang sabay-sabayin ito lahat. Piliin mo kung alin ang tunay na magbibigay ng halaga sa iyong buhay. Sa pag-ibig naman, huwag kang matatakot na maging totoo. Hindi mo kailangang mag-adjust para lang magustuhan ka. Sa iyong karera naman, tandaan na hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng ginagawa, kundi ang kalidad ng iyong natatapos. Learn to focus, and everything else will follow. Cancer, 2026 will be about building emotional and professional strength. Sa unang bahagi ng taon, maaaring may pagbabago sa work dynamic. May aalis, may dadating, o ikaw mismo ang kailangang mamuno. Sa kalagitnaan ng taon, magiging mas produktibo ka kapag natutunan mong mag-set ng healthy boundaries. Madalas kasi sa'yo, inuuna mo ang iba bago ang iyong sarili. Sa huling bahagi ng taon, may posibilidad ng promosyon o recognition dahil sa consistency mo. Kung may balak kang magsimula ng negosyo, magandang panahon ito, lalo na kung ito ay may kinalaman sa bahay, pagkain o caregiving. Sa usaping pinansyal naman ngayong taon, ang pera mo ay nakadepende sa kung gaano ka kahusay mag-manage ng emosyon. Kapag stress ka, gusto mong gumastos para sumaya, iwasan mo ito. Sa kalagitnaan naman, may magandang oportunidad sa real estate o family business. Sa huling bahagi naman, kung naging maingat ka, makakamit mo ang financial comfort na matagal mo nang gusto. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, kapag may partner ka na, ang relasyon mo ngayong taon ay magiging mas matatag pa kung marunong kang magsalita ng totoo. Huwag mong hayaan na puro pakiramdam lang. Kailangan din ng malinaw na komunikasyon. Magandang panahon ito para magplano ng long-term goals, lalo kung gusto niyong bumuo ng pamilya o mag-level up sa relasyon. At kung single ka pa, may pagkakataon kang makilala ang taong magbibigay ng emotional peace sa iyo. Hindi ito yung maingay o flashy, kung tahimik pero genuine naman. Sa kalagitnaan ng taon, may posibilidad ng reconnection mula sa iyong past, pero isipin mong mabuti kung karapat-dapat pa ba. Sa huling bahagi naman, mas mararamdaman mong handa ka ng magmahal muli, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil buo ka na. Pagdating naman sa usaping kalusugan, ang kalusugan mo ay sensitibo sa stress at emosyon. Sa unang bahagi ng taon, bantayan ang iyong tiyan at immune system. Sa gitna naman, maglaan ng oras para sa relaxation at meditation. Sa huling bahagi, makakatulong ang pagbabago ng lifestyle, natural food at mas kaunting processed food. Ang consistent na pahinga ay malaking tulong sa iyong mood. Ngayong taong 2026, tandaan ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang wala kang limitasyon. Matutong mag-alaga ng sarili habang nagmamalasakit sa iba. Sa karera, gamitin mo ang empathy mo bilang lakas, hindi kahinaan. Sa pag-ibig naman, piliin ang taong nagbibigay ng kapayapaan, hindi gulo. At sa pera naman, tandaan na ang emotional spending ay hindi solusyon sa iyong pagod. Kapag natutunan mong maging emotionally balanced, makakamit mo hindi lang stability, kundi tunay na kapayapaan. Your lucky numbers for this year is number 6, 12, 25, and 40. Lucky color, pearl white. Leo, 2026 is your year to shine again. Sa unang bahagi ng taon, maaaring maramdaman mong gusto mong gumawa ng malaking pagbabago sa iyong karera. Kung dati ay nakatago ka sa likod ng iba, ngayon ay panahon na para umangat. Sa kalagitnaan ng taon, sa paglipat ng Jupiter sa Leo, dadami ang oportunidad, promotions, creative projects at mga taong naniniwala sa iyo. Pero bantayan ang iyong ego. Hindi lahat ng spotlight ay kailangang sa iyo. Sa huling bahagi ng taon, mas magiging klaro kung saan ka gustong dalhin ang iyong karera. Kung magaling kang mag-lead, gagantimpalaan ka ng universe ng respeto
at tagumpay. Pagdating naman sa iyong pinansyal na aspeto ngayong taon, matatag ang flow ng pera basta marunong ka lang magplano. Sa simula maganda ang kita pero mabilis din ang gastos, lalo na kumpara sa iyong image o luho. Sa kalagitnaan naman ng taon, may oportunidad ka sa investments o partnerships. Sa dulo ng taon, kung natutunan mong mag-save at mag-budget, makikita mong resulta na iyong kasipagan. Sa usaping pag-ibig naman, magiging romantic ang 2026 mo, Leo. Mas magiging expressive ka at gustong ipakita sa mundo kung gaano mo kamahal ang iyong partner. Pero tandaan, hindi sa laki ng effort na susukat ang lalim ng relasyon. Minsan, mas kailangan ng tahimik na suporta kaysa grand gesture. Kung ikaw ay single pa, maraming maaakit sa iyo ngayong taong ito at hindi mo naman kasalanan yan kasi natural kang magnetic. Pero kung gusto mo ng seryoso, piliin mo yung taong hindi lang humahanga sa iyo, kundi nakakaintindi rin ng iyong takot. Sa kalagitnaan ng taon, may pwedeng pumasok na soulmate-like energy, isang taong pareho sa iyo ng confidence pero marunong magbalanse sa iyo. Pagdating naman sa iyong kalusugan, magandang taon ito para sa fitness at overall vitality mo. Pero dahil mahilig ka sa spotlight, minsan nakakalimutan mong magpahinga. Sa gitna ng taon, bantayan ang puso, likod at stress. Ang simpleng meditation o creative outlet naman ay malaking tulong para sa iyong mental health. Leo, ngayong taong 2026, shine with purpose, not just pride. Likas kang leader, pero ang tunay na greatness ay nasa kakayahang mag-inspire, hindi lang magpasikat. Sa karera naman, gamitin ang liwanag mo para iangat din ang iba. Sa pag-ibig, piliin ang taong hindi lang sumasabay sa iyong saya, kundi nakakaintindi ng mga tahimik mong sandali. At sa buhay, tandaan, hindi kailangang lagi kang nasa entablado para maging mahalaga. Minsan, ang tunay na liwanag ay yung marunong magbigay ng init sa iba. Your lucky numbers for this year is number 1, 10, 22 and 37. Lucky color, gold. Libra. Ikaw ang harmony seeker ng zodiacs. Mahilig ka sa balanse, fairness at beauty. Pero ngayong taong 2026, ang universe ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong tumayo ng mas matatag, hindi lang sa relasyon, kundi pati na rin sa iyong sariling mga pangarap. Sa unang mga buwan ng taon, maraming desisyon ang kailangang gawin sa iyong trabaho. Hindi pwedeng bahala na dahil may mga pagbabago sa team structure o workflow. Pero good news naman ito, isa ka sa magiging center ng harmony. Maraming lalapit sa iyo for guidance dahil natural kang diplomatic. Sa kalagitnaan ng taon, Jupiter shift brings collaborations, partnerships, and networking breakthroughs. Kung nasa creative social field ka, mas aangat ka dahil sa charm mo at sense of fairness. Maaaring may offer ng leadership role kahit hindi mo actively hinahanap ito. Pero dahil magaling kang makitungo sa tao, babagay ito sa iyo. Sa huling buwan ng taon, stability ang darating sa iyo. Magiging mas clear kung saan ka patungo. Anong role ang gusto mo at sino magandang kasama sa long-term career goals mo? Pagdating naman sa iyong pinansyal, consistent ito pero kailangan ng disiplina. Sa early 2026, iwas muna sa luho, Libra. Mahilig ka naman sa magagandang bagay. Kalagitnaan ng taon, magandang season ito for business partnerships, joint ventures, or shared investments. Pero siguraduhin mong malinaw ang terms. Sa huling bahagi naman, mas magiging steady ang cash flow dahil sa matured financial decisions na ginawa mo throughout the year. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, mas magiging emotionally intimate ka sa taong 2026. Mararamdaman mo na mas kaya mong ipakita ang tunay mong iniisip. Libra, dahil sanay kang mag-adjust ngayong taon, matututunan mo ring magsalita na ito na ang kailangan ko at ito ang magpapalakas ng bonding nyo. Kung single ka naman, ang taong 2026 ay year of meeting someone charming, intellectual at emotionally balanced. Maaaring sa social gatherings o mutual friends mo makikilala ito. Pero tandaan, huwag i-people please. Hayaan mong makita ka ng someone na deserving sa iyo.
Hindi na isang someone na kailangan mong habulin. Pagdating naman sa iyong kalusugan sa unang parte ng taon, bantayan ang pagod sa likod o leeg. Common ito sa mga Libras dahil sa tension. Kalagitnaan ng taon ay good for maintaining aesthetic and wellness routines, skincare at iba pa. Sa huling buwan naman, mas magiging light ang pakiramdam mo emotionally. Mas marunong ka nang mag-set ng boundaries at ito ang magpapa-healthy sa iyo. Ngayong taon ay panahon para tumayo bilang tunay na ikaw. Hindi mo kailangang i-please ang lahat. Ang tunay na balanse ay hindi laging pag-a-adjust. Minsan, i-prioritize mo rin ang iyong sarili. Learn to choose your peace. Kapag naging totoo ka sa iyong sarili, doon magsisimula ang pinakamaganda at pinakamatagal na blessings. Your lucky numbers for this year is number 7, 14, 29, and 44. Lucky color, rose pink. Virgo. Ikaw ang pinaka-analytic, pinaka-organized at pinaka-detail-oriented na sign. Ikaw ang tipo na ayaw ng sablay, laging naka-step ahead at hindi papayag na hindi maayos ang plano. At ngayong taong 2026, ang lakas mo sa strategy, discipline at consistency ang magiging susi para tuluyang makaangat ka sa iyong karera, finances at personal na buhay. Sa unang bahagi ng taon, maraming responsibilities ang ibabagsak sa iyo. Hindi dahil pinagpapahirapan ka, kundi dahil kaya mo at ikaw ang pinaka-maaasahan. Maaaring ma-assign ka sa isang proyekto na mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Ito ang magpapakita ng leadership mo kahit hindi ka madalas mag-claim ng spotlight. Sa kalagitnaan ng taon, Jupiter sa Leo energy will push you to step outside your comfort zone. Baka magkaroon ka ng oportunidad sa new role, promotion o pag-transfer sa department na mas align sa iyong expertise. Virgo, minsan kailangan mo ring tanggapin na deserve mo ang recognition. Hindi ka lang taga-ayos, isa kang visionary na may practical mind. Sa huling bahagi naman ng taon, mas mararamdaman mo ang stability. You'll feel respected, valued, and listened to. Magiging mas professional at structured ang approach mo, kaya mas bibilis ang progreso. Kung freelancer ka, lalaki ang client base mo dahil sa reputasyon mong quality worker. Pagdating naman sa iyong pinansyal, masinop ka sa pera. Pero ngayong taong 2026, mas lalakas pa ang financial discipline mo. Sa unang buwan, kailangan mong iwasan ang mga unplanned purchases, lalo na para sa iyong pamilya o ibang tao na umaasa sa iyo. Sa kalagitnaan ng taon, mas gaganda ang cash flow. This is also a good period for insurance, long-term investments at pagbuo ng emergency funds. Kung magnenegosyo ka naman, mas kikita ka kung systematic ang approach mo, something na natural sa iyo. Sa huling parte ng taon, may big purchase ka, maaaring gadget, furniture or travel grounded in practicality. Worth it ito dahil may long-term use. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, mas lalalim pa ang relasyon ninyo dahil mas magiging open ka sa emotional needs. Virgo, hindi mo kailangan maging perfect partner. Kailangan mo lang maging present. Sa gitna ng taon, maaaring magkaroon ng seryosong pag-uusap tungkol sa future, marriage, paglipat o pagsisimula ng bagong pamilya. Kung ikaw ay single pa, attracting ka ngayon dahil sa pagiging grounded mo. May maaaring lumapit na someone stable, intelligent at may good manners. Eksakto ito sa standards mo. Pero Virgo, ingat lang sa overthinking. Hindi mo kailangang i-analyze ang bawat text message o gesture. Let love flow naturally. Sa usaping pangkalusugan naman, early 2026, stress ang main enemy mo. Masyado kang high-functioning to the point na hindi mo napapansin ang pagod, kaya maging consistent ka sa self-care. Sa kalagitnaan ng taon, magandang panahon ito para sa body detox, stretching, yoga o simpleng walking routine. Sa huling buwan ng taon, mas magiging balance ang mental clarity mo. Kayang-kaya mong mag-focus na hindi na overwhelm. Ngayong taon Virgo, hindi mo kailangang perfect ang bawat takbang. Ang importante, gumalaw ka. Huwag mong pinapasan ang buong mundo. Magtiwala ka na kaya ka binibigyan ng blessings dahil karapat-dapat ka. At kapag natutunan mong ibalanse ang puso at utak, ito ang magiging taon ng iyong solid growth at emotional maturity. Your lucky numbers for this year is number 4, 12, 25, and 39. Lucky color, soft brown.
Scorpio, 2026 will test your strength and emotional depth. Dalawang bagay na likas sa iyo. Kilala ka rin sa pagiging intense, loyal at mysterious at ngayong taon mas lalong lalabas ang katangiang yan. Sa paggalaw ng Pluto, ang ruling planet mo, may mga biglaang pagbabago sa direksyon ng iyong buhay. Pero tandaan, hindi ito para sirain ka, kundi para patatagin ka. Sa usaping karera naman sa trabaho o negosyo, may malaking posibilidad na mabigyan ka ng posisyon ng leadership o mas malalaking responsibilidad. Yung mga effort mo sa likod ng eksena sa nakaraang taon, mapapansin ito ngayon. Pero sa unang bahagi ng taon, baka makaramdam ka ng pagod o questioning kung tama pa ba ang direksyon mo. Ang sagot? Oo, pero kailangan mong magtiwala sa proseso. Kalagitnaan ng taon, may oportunidad ka na magbukas at maaaring bagong proyekto, promosyon o offer mula sa ibang kumpanya. Huwag mong hayaan na matabunan ng takot ang pagkakataon. Kung may gusto kang simulan, lalo na kung ito ay passion project, ito na ang taon na makikita mo kung saan ka talaga mag-e-excel. Pagdating naman sa pinansyal, steady ito pero kailangan ng disiplina. Scorpio, minsan impulsive ka sa mga gusto mong bilhin, lalo na kapag gusto mong i-reward ang iyong sarili. At wala namang masama doon, basta may limit lang. Sa ikalawang bahagi ng taon, posibleng may malaking gastusin o investment. Pag-isipang mabuti bago magdesisyon. Sa huling quarter naman, mukhang babawi ang iyong finances. May papasok na dagdag income o project na hindi mo inaasahan. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, para sa mga may partner na, magiging mas malalim ang koneksyon nyo ngayong taon. Pero may mga panahon ng pagsubok, jealousy, miscommunication o emotional distance. Huwag mo agad sarhan ang iyong puso. Buksan ang usapan at iparamdam sa partner mo na hindi mo kalaban ang emosyon mo, kundi ginagamit mo ito para palalimin pa ang inyong relasyon. Sa usaping kalusugan naman, ang katawan mo ay magiging sensitibo sa stress ngayong taong 2026, lalo na kung overloaded ka sa trabaho. Scorpio, tandaan mo, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Maglaan ng oras para sa pahinga, meditation at physical wellness. Iwasan ang pagpupuyat at overthinking. Masisira ang iyong balanse. May magandang balita naman sa kalagitnaan ng taon. Mas magiging maayos ang iyong enerhiya, lalo na kung matututo kang magpakumbaba at magpasalamat sa mga simpleng bagay. Ngayong taon, Scorpio, ang tunay mong kalaban ay hindi ibang tao, kundi ang iyong sariling takot. Kapag natutunan mong i-trust ang proseso, mas magiging magaan ang bawat laban. Ang transformation mo ngayong 2026 ay hindi lang sa labas, kundi sa loob din. Kung paano ka magpatawad, magmahal, at magpatuloy kahit hindi mo alam ang susunod na mangyayari. Tandaan, ikaw ay nilikhang malalim at yan ang iyong kapangyarihan. Your lucky numbers for this year is number 8, 13, 21, and 33. Lucky color, maroon. Sagittarius, ngayong taong 2026, adventure ang tema ng iyong buhay. Hindi lang sa paglalakbay, kundi sa paglago bilang tao. Bilang natural explorer ng zodiac, gusto mo ng freedom at bagong karanasan. At ngayong taon, mukhang ibibigay yan sa iyo ng mga bituin. Karera, sa unang bahagi ng taon, baka makaramdam ka ng restlessness, parang gusto mong baguhin ang direksyon ng iyong karera. That's okay. Ito ay tanda na gusto ng iyong kaluluwang lumago. Kung matagal ka nang nasa parehong field, baka ito ang panahon na para mag-level up o mag-shift sa bagay na mas align sa iyong passion. Sa kalagitnaan ng taon naman, may oportunidad sa pag-aaral, training o mentorship. Samantalahin mo ito. Sa huling quarter naman, makikita mo ang resulta ng iyong hard work, recognition, promotion, o kahit bagong income stream. Sa usaping financial naman, ang pera ngayong taon ay parang roller coaster. May months na sobra, may months na tipid din. Pero dahil natural kang optimistic, kaya mong balansehin ito. Ang sikreto, huwag kang basta gastos ng gastos sa travel o luxury items. Sa kalagitnaan ng taon, may posibilidad ng partnership o business collaboration. Maganda ito basta't pinag-aralan ng mabuti. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, para sa mga may partner na, magiging mas malambing at communicative ka ngayong taon. Pero may mga times din na gusto mong mag-solo. Kailangan mo lang i-explain sa iyong partner na hindi ibig sabihin nito ay paglayo, kundi self-recharge lang.
Para naman sa mga single ngayong taong 2026, ang taong ito ay isang exciting year. Malaki ang tsansa na makilala ang taong magpapasaya sa iyo sa unexpected na lugar, maaaring sa biyahe, online o sa isang circle ng kaibigan. Take your time. Hindi lahat ng nagpapakilig ay meant to stay. Sa usaping kalusugan naman, ang katawan mo ay magiging aktibo, pero mag-ingat sa mga aksidente lalo na kung mahilig ka mag-travel. Pangalagaan ang iyong joints at legs kasi dito kadalasang lumalabas ang iyong pagod. Mentally, mas kalmado ka ngayong taon, basta't hindi mo pipigilan ang iyong sariling magpahinga. Sa Sagittarius, ngayong taong 2026, matututunan mong ang totoong kalayaan ay hindi lang pag-alis sa lugar, kundi ang pagiging payapa sa kung nasaan ka. Huwag mong habulin ang excitement sa labas. Minsan, nasa loob mo lang pala ang hinahanap mong adventure. Your lucky numbers for this year is number 3, 7, 19, and 42. Lucky color, royal blue. Capricorn, praktikal ka, matyaga at determinado. At ngayong 2026, ito ang taon kung saan kikilalanin ka ng mundo dahil sa iyong tiyaga. Habang ibang signs naman ay magulo ang direksyon, ikaw ay steady at nakafocus. Pagdating sa iyong karera, isa ito sa pinakamagandang taon para sa advancement sa trabaho. Kung may matagal ka ng goal, lalo na sa promosyon o sariling negosyo, may malaking posibilidad na makamit mo ito sa ikalawang bahagi ng taon. Pero tandaan, huwag masyadong seryoso sa lahat ng bagay. Ang overworking ay hindi sukatan na tagumpay. Kung freelancer o entrepreneur ka, darating ang panahong magtatagumpay ang diskarte mo. Saturn support structure, kaya kung may plano kang long term, ngayon mo ito itanim. Pagdating naman sa iyong pinansyal, stable ang pera mo ngayong taon. Pero dapat iwasan ang sobrang pagiging kuripot o workaholic mode. Sa kalagitnaan ng taon may investment opportunity ka, ito ay maganda kung long term. Pero kung hindi mo kabisado, huwag agad pasukin. Sa huling quarter ng taon may reward ka at maaaring malaking bonus, client win o property purchase. Sa usaping pag-ibig naman Capricorn, magiging mas expressive ka kaysa sa dati. Kung may partner ka, mas mararamdaman niya na hindi ka lang puro trabaho. Natututo ka ng magbigay ng oras. Sa mga single naman dyan, huwag kang matakot buksan ulit ang iyong puso. Baka sa lugar ng trabaho mo o professional connection mo, makikilala mo ang someone na swak sa standards mo. Pagdating naman sa iyong kalusugan, physically nasa good shape ka basta't hindi mo lang pinipilit ang iyong sarili. Ang stress ay kalaban mo, kaya huwag kalimutan ang self-care. Makakatulong ang nature trips o simpleng quiet time. Ang mental clarity mo naman ay mataas, pero bantayan ang blood pressure at joints, lalo na kung laging nakaupo. Capricorn, ngayong taon, tandaan mo, hindi lang tungkol sa taas ng nararating, kundi kung gaano ka kasaya habang inaakyat mo yon. Learn to pause and celebrate your small wins. Hindi laging kailangang maging matatag. Minsan, kailangan mo ring maging masaya. Your lucky numbers for this year is number 4, 8, 22, and 36. Lucky color, gray. Aquarius, ikaw ang visionary ng mga zodiacs. Laging may kakaibang ideya. Laging gusto ang pagbabago at ngayong taong 2026, yan mismo ang magiging puhunan mo. Dahil sa planetary alignment ng Saturn at Neptune, mararamdaman mong gusto mong magtayo ng bagong direksyon, hindi lang sa karera, kundi sa buong buhay mo. Karera. Sa unang bahagi ng taon, posibleng may kaguluhan o pagbabago sa work environment. Huwag kang mabahala. Ito ay paraan ng mga bituin para ilipat ka sa lugar ng mas bagay sa iyong creativity. Kung nasa corporate ka, baka mapansin ng boss mo ang pagiging innovative mo. Kung freelancer ka naman o business-minded ka naman, may breakthrough sa kalagitnaan ng taon. Ngunit tandaan Aquarius, hindi lahat ng ideya ay kailangang isagawa agad. Piliin mo kung alin ang may pangmatagalang resulta. Sa huling bahagi ng taon naman, makakakita ka ng solid team o mga taong susuporta sa iyong vision. Sa pinansyal na usapin naman, pagdating sa pera, may mga buwan na sobrang productive, may buwan na tahimik. Hindi ito problema kung marunong kang magplano. Magandang taon ito para mag-ipon at mag-invest sa tech-related o sustainable na proyekto. Iwasan lang ang biglaan o emotional spending, lalo na kapag stress ka.
Sa kalagitnaan ng taon, may tsansa ka ring makatanggap ng unexpected blessings, maaaring bonus, refunds o tulong mula sa tao na dati mong tinulungan. Pagdating naman sa usaping pag-ibig para sa mga may partner na Aquarius, ngayong taon mauunawaan mo na ang relasyon ay hindi palaging logic. Minsan, kailangan mo rin ng vulnerability. May mga panahon na mararamdaman mong gusto mong mag-solo, pero huwag mong hayaang masira nito ang connection ninyo. Pakatandaan na ang open communication ang susi. Para sa mga single naman, may tsansa kang makilala ang someone sa social or online community. Someone unique, independent, at hindi ka pipilitin baguhin. Pero tandaan, huwag agad magmadali. Mas maganda kung unti-unti mong kikilalanin ang tao. Pagdating naman sa iyong kalusugan, medyo pabago-bago ang enerhiya mo ngayong taon. Sa unang bahagi ng taon, baka makaramdam ka ng pagod o mental stress dahil sa dami ng iyong iniisip. Kaya mahalaga ang consistent na pahinga at tamang tulog. Ang kalagitnaan ng taon ay magandang panahon para mag-umpisa ng bagong healthy habit. Yoga, cycling, running o kahit simpleng morning walk lang. Ang kalusugan mo sa huling bahagi ng taon ay magiging mas matatag kung matututo kang mag-manage ng iyong stress at umiwas sa labis na caffeine o gadgets bago matulog. Aquarius, ngayong taong 2026, pakatandaan na hindi lahat ng pagbabago ay kailangang ilaban. Minsan ito ay imbitasyon para sa mga magandang direksyon. Huwag mong pigilan ang sarili mong maging kakaiba dahil yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na tagumpay ngayong taon. Your lucky numbers for this year is number 5, 11, 23, and 41. Lucky color, electric blue. Pisces, ikaw ang pinakasensitibong sign ng mga zodiac. Mapagmahal, malikhain at intuitive. At ngayong 2026, lalakas lalo ang iyong sixth sense. Dahil sa pagsasama ng Saturn at Neptune sa Aries, matututo kang pagsabayin ng iyong pangarap at realidad. Karera, ngayong taon darating ang mga oportunidad na magbibigay sa iyo ng sense of purpose. Kung dati ay nalilito ka kung saan ka patungo, unti-unti mong makikita ang direksyon. Sa unang bahagi ng taon, baka makaramdam ka ng pressure sa trabaho o negosyo. Parang gusto mong sumuko, pero kalma lang Pisces. Ang pagsubok na ito ay tutulong para tumibay ang disiplina mo. Sa kalagitnaan ng taon, makikita mo ang bunga ng iyong tiyaga. Maaari kang mapromote o mabigyan ng proyektong malapit sa puso mo. Kung nasa creative field ka, ito ang taon na kikilalanin ang iyong talento. Sa huling bahagi ng taon naman, mas magiging stable ang iyong karera, lalo na kung marunong kang makinig sa intuition mo. Sa pinansyal na usapin naman, may mga halong ups and downs pero sa kabuuan, positibo ito. Sa unang quarter ng taon, iwasan ang impulsive spending. Pisces ka, madali kang maawa at gumastos para sa iba. Sa kalagitnaan ng taon, mas magiging maganda ang daloy ng pera dahil sa bagong mga oportunidad. Kung marunong kang magplano, makakapag-ipon ka ng maayos. Sa huling buwan ng taon, baka magamit mo ang pera sa inyong bahay, pamilya o paglalakbay. Magandang investment ito kung iyong plinano. Pagdating naman sa iyong buhay pag-ibig, para sa mga may partner na mas magiging romantiko at emosyonal ang taon mo, Pisces, marunong kang magmahal ng buo, pero siguraduhin lang na hindi mo nakakalimutan ang iyong sarili. May mga panahon na kailangan mong ituro sa iyong partner kung paano ka rin alagaan. Para sa mga single naman, may magandang posibilidad na may makikilala kang taong magpapaandar ulit na iyong puso. Maaaring someone artistic, compassionate, o may pagkakahawig sa iyo. Pero tandaan, huwag agad magpapadala sa fantasy. Mas masarap ang pag-ibig kapag dahan-dahan. Pagdating naman sa iyong kalusugan, emotional health mo ang dapat mong bantayan ngayong taon Pisces. Dahil madali kang maaapektuhan sa iyong paligid, kailangan mong matutong maglagay ng boundaries. Kapag pagod, matulog. Kapag nalulungkot, magpahinga. Hindi mo kailangang ayusin agad ang lahat. Physically, kailangan mo lang ng routine. Maganda rin sa iyong paglalakad malapit sa tubig, beach, ilog o kahit fountain. Dahil dito mo muling makikita ang iyong balanse. Ngayong taong 2026, ang pinakamahalagang leksyon mo ay ang pagtitiwala sa iyong sariling pakiramdam. Hindi mo kailangang magmadali kaibigan. Kapag natutunan mong pakinggan ang iyong sarili, ang lahat ng desisyon ay magiging malinaw. Tandaan,
ikaw ay nilikha para magmahal at magbigay inspirasyon. Pero ngayong taon, matututunan mong mahalin at alagaan ang iyong sarili. Your lucky numbers for this year is number 9, 16, 27, and 48. Lucky color, sea green. Ako po si Mr. Y na nagsasabing ang mga bituin ay gabay lamang. Meron tayong tinatawag na free will. Gamitin natin ito.